Sa ibang balita, abiso po para sa mga motorista, simula ngayong Disyembre hindi na po papayagan na makadaan sa mga national roads ang mga electric bikes at electric tricycles. Paliwanag ng LTO at DOTR, takaw aksidente sa kalsada mga e-trikes at e-bikes at hindi rin magkakaroon ng pananagutan dahil hindi naman sila lisensyado. Alamin ang detalye sa balita ni Graciela Corazon. Paalala sa lahat ng drivers ng e-trike at e-bike, simula sa December 1, 2025, ipagbabawal na ng Land Transportation Office or LTO ang pagdaan ng mga light electric vehicles or LEVs sa mga pampublikong daanan o national roads. Ipatutupad ng Land Transportation Office or LTO ang pag-impound sa mga light electric vehicles or LEVs tulad ng mga e-bikes at e-trikes na daraan sa mga pangunahing kalsada simula sa December 1, 2025. Sa deliberasyon ng budget sa Senado, pinag-usapan ang pagpapatupad ng plano. Sa nakalipas kasi na panahon, naglipa na at mas dumami pa ang mga light electric vehicles or yung mga e-bikes at e-trikes na pumapasada sa mga national road. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, dahil sa pagtaas ng bilang ng mga gumagamit at pumapasadang e-bikes at e-trikes sa kalsada, hindi rin maiiwasan ang pagdami ng bilang ng mga aksidente na naitatala dahil sa mga ito. Marami na po akong natatanggap na reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada. Dati jeepney, ngayon ang e-bike na raw. Lumalala po yung problema sa e-bike. And itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero. Walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Nilinaw ni Senator Tulfo na hindi naman raw ito against sa mga gumagamit ng e-bikes at e-trikes. Ito pa nga raw ang ginagawang hanap buhay ng mga ito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit kinakailangan na umanong dumaan sa proseso at legal na dokumento ang mga ito tulad na lamang ng mga motorcycles, tricycles at iba pa. My residence, binilang ko yung e-bike na nadaanan ko, siguro may mga 50. Very prominent na sila ngayon. Kumbaga, natabunan nila yung tricycle. Ang concern ko rin, itong mga tricycle drivers natin, tricycle operator, dumaan sa butas ng karayman halos kasi paparehistro sila ng tricycle nila, kukuha sila ng prangkisa, tapos magme-member sila ng TODA, kailangan meron silang insurance, tapos kailangan may driver's license sila and all. Samantala itong mga e-bike ng mga operator, nada. Bibili silang e-bike, after that, pasada na sila, game na. So, nababawasan din ang kita nito mga legit na tricycle operators and drivers. Umalma naman dito ang ilang drivers ng e-bikes at e-trikes. Mag-rally, maraming mag-ano ng hanap buhay kasi kahit tulad ng tuk-tuk. Marami yan, e-trike, marami rin yan. Mawawalang hanap buhay. Mas maganda yan, bigyan nila ng registro, permit, lisensya. Willing naman kami kumuha ng lisensya. Ang problema doon, may lisensya ka, wala kang registro, huli ka pa rin, wala kang permit. Namin. Anong po mangyari po sa amin? Magnanakaw na lang kami. Naghahanap buhay kami ng marangal. Naghahanap po buhay kami marangal. Inuhuli naman kami. Anong dapat namin gagawin namin? Nanawag po kami sa mga taas-taasan sana. Huwag naman kami ganituin hanap buhay namin. Dito kami kumukuha ng buhay sa pamilya namin. Mahirap yun. Nga ngayon nga. Dahil sa tulad kong may nag-therapy anak. Samantala, kinwestiyon naman ni House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Ridon ang pagpapatupad nito. Aniya, hindi kinakailangan ng mga pribadong LEVs na magparehistro sa Department of Transportation or DOTR, Land Transportation Office or LTO at iba pang katulad na ahensya alinsunod sa Electric Vehicle Industry Development Act or EVIDA Law. Dagdag pa nito na abandonahin o suriin muna ng ahensya ang mga planong pag-i-impound sa mga LEVs nang sa gayon ay makamit ang full compliance ng EVIDA Law. Nagpahayag din siya ng planong dinggin sa Kamara ang plano ng mga tanggapan sa transportasyon para sa maayos na pagpapatupad nito. Para sa